Genesis Kapitulo 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpin ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram, ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon, nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at nagsialis upang pasalupain ng Canaan, at dumating sa lupain ng Canaan. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikhem, hanggang sa punong ensina ng More, at nooy nasa lupain yaon ang Kananiyo. At napakita ang Panginoon kay Abram, at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda, na nasa kalunuran ng Bethel, at nasa silanganan ng Hai, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. At nagkagutom sa lupain yaon, at bumaba si Abram na nasok sa Ehipto, upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari, nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito, ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Egyptyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin, datapwat kanilang ililigtas kang buhay. Isinasamo ko sa iyo, na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Egyptyo, na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ni Faraon, at kanilang pinuri siya kay Faraon, at dinala ang babae sa bahay ni Faraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya, at nagkaroon si Abram ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae, at ng mga asna, at ng mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sangbahayan, ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Faraon si Abram, at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Bakit sinabi mong siya'y aking kapatid? Na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa, ngayon ngay nariyan ang iyong asawa, siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Genesis Kapitulo 13. At umahan sa timugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak, at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan, at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na ano pat hindi maaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananiyo at ang Fireze ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo, kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan ako, o kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa ako. At itinangin ni Lot ang kanyang mga mata,
at natanon niya ang buong kapatagan ng Jordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila, kung pasa sa Zor, bago giniba ng Panginoon ang Sedoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Canaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sedoma. Ang mga tao nga sa Sedoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, ay tingin mo ngayon ang iyong mga mata, at tumano ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagon, at sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sinuman ang alabok ng lupa ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinaba-haba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tolda, at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Genesis Kapitulo 14. At nangyari sa mga kaarawan ni Amraphel, hari sa Sinner, ni Ariek hari sa Elasar, ni Chedorlaomer hari sa Elam, at ni Tidal na hari ng mga Goyim, na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera hari sa Sedoma, at laban kay Bersha hari sa Gomora, kay Shinab hari sa Adma, at kay Shimeber, hari sa Zebulun, at sa hari sa Bela, na si Zor. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Siddim, na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglangkod kay Chedorlaomer, at sa ika-13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa ika-14 na taon ay dumating si Chedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Rephaim sa Ashtiroth Karnaim, at ang mga Zozita sa Ham, at ang mga Emite sa Shaveh-Siriatim. At ang mga Horyo sa kanilang kabundukan ng Ser, hanggang Elperan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparon sa Enmispat, na siyang Cades, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalasita at pati ng mga Amoryo na nagsisitahan sa Hezron Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sedoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Zebulun, at ang hari sa Bela, na dili ibat si Zor, at sila'y hamanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Siddim. Laban kay Chedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goyim, at kay Amraphel, hari sa Shinar, at kay Ariok, hari sa Elasar, 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Siddim ay puno ng hukay ng bitan, at nagsitakas ang mga hari sa Sedoma at sa Gomora, at nanggahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sedoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon. At dinala nila si Lot, na anak ng kapatid ni Abram, na nananahan sa Sedoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan, at ibinalita kay Abram na Hebreo, na tumatahan nga sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amoryo, kapatid ni Eskel, at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram, na nabihag ang kanyang kapatid ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki, na mga ipinanganak sa kanyang bahay, na 318, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan, laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hoba, na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari, at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid, at ang kanyang mga pag-aari, at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sedoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Chedorlaomer, at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave, na siyang libis ng hari. At si Melquisedec, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sedoma kay Abram,
ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid, o maging isang panali ng pangyapak, o ng anumang nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskel, at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi.